Nemo iudex in causa propria. Hindi ako pwedeng maging huwes sa sarili kong kaso. At bakit hindi? Sino ang mas makakilala sa akin, kundi ang sarili ko, hindi ba? Sinasabi ng mga kasamahan kong Jesuita, tigilan mo na raw ang iyong mga mahaderiya. Mahaderiya? Iyan ba ang tawag nila sa aking pangatwiran? Sayang daw kasi at hindi mo ibinuhos ang iyong talino para sa mas mabuting mga layunin. Posible ngang may mga layunin mas mabuti. Pero ang layunin ko naman ay mabuti. Tama na yun para sa akin. Nakakita na ako ng konting liwanag. At ito'y gusto ko lamang ipakita sa aking mga kababayan. Oo. Bakit dyan mo inilalagay ang bundok ng Apo? Iurong mo yan sa gawing sur. Pati ba naman ito'y pagtatalunan pa natin? Matanda ng aking ina, Don Ricardo. Gusto ko sana makasama siya rito sa tapit hapon ng kanyang buhay. Sa ngayon nasa Hong Kong siya. Isang distiyerong katulad ko. Kasama ang mga kapatid kong babae. Sana'y payagan silang tumira dito sa dapitan. Wala sa akin ang desisyon. Pero ipaabot ko sa Gobernador General ang iyong kahilingan. Ipinapangako ko sa gobyerno na hindi ko abusuhin ang anumang kalayaan na pagkakaloob sa akin. Buenos días, Pepe. Padre Sanchez, buenos días. Napasyal kayo. Ito pala ang iyong talisay. Mi retiro. Ang aking pahingahan. 16 na hektarya. Nabili ko sa halagang 18 pesos. Napanulungan ko mula sa loteriya. Dati na rito ang malalaking punong kahoy. Ngunit, yung mga puno ron, lansones, mangga, papaya, kape at kakao, ako lang nagtanim yan. Hindi ka lamang pala makata, pintor, eskultor, manggagamot, isa ka ring labrador, tagabungkal at tagalinang ng lupa. At itong pinagduktong-duktong na biyak na kawayan, ito ang daluyan ng tubig mula sa sapa para pandilig ng aking lupa. Ginawa ko rin to. Inhinyero ka rin pala. Negosyante pa. Kasama ang ilang kapitano sa bumuo ko ng kumpanya upang magbenta at bumili ng abaka. Sa una pa lamang kumita na kami ng 200 pesos sa unang bilihan. Dalisay na tubig, sariwang hangin, malilim na mga punong kahoy. Nasa paraiso ka rito, Pepe. Kung paraiso man, ito ang paraisong bilangguan. Ito ang iyong kapalaran. Tanggapin mo na maluwag sa loob. Maging matiising ka, tulad ni Kristo. Kaya ka ba pinadala dito, Padre? Para ituro sa akin ng pagtitiis? Isa akong misyonero na iisa ang pakay. May kayat kang magbalik loob sa simbahan. Pero bigo daw ako sa aking misyon. Meron kang ibig pahiwatig, Padre. Babalik na ako sa Manila, Pepe. Kinauuwi na nila ako. Padre,
magiging mas malungkot ang dapitan sa pagalis mo. Magbabalik loob ka na ba para lang mapanatili ako rito? Ako na rin ang unang magsasabi. Ang isang mabuting pastol ay hindi nagkukulong o bumabansot sa kanyang alaga. Hinahayaan niyang bukas ang pinto ng kwadra. Sa gayon ay malayang nakalalabas ang tupa. At kusang loob din ang pagbabalik. Patawarin mo ako, Padre. Hindi ako naging mabuto pa. Gaya ng sinabi ko na, Pepe. Kasalanan para sa isang alagad ng Diyos ang maging ama. Pero sasabihin ko sa yung totoo, para na rin kitang anak. Nalulungkot ko, Don Pepe. Hindi ka pinagbigyan ni Tispuhol. Ano pa ba ang kailangan niyo sa akin? Ginawa kong lahat para maging mabuting mamamayan. Narinig mo ba akong nanusol sa mga taong bayan? Bukod sa iyo at kay Padre Sanchez, may pinagsabihan ba ako sa pang-abuso ng mga praile? Nagsalita ba ako tungkol sa mga pagkukulang ng Espanya sa kanyang kolonya? Uminahon ka, Don Pepe. Alam ko may mga espiya ka, Don Ricardo. Masasabi nila sa iyo sa pakipag-usap ko sa mga Tapitanos. Ni minsan, ay hindi ko binanggit ang no limitangere at el filibusterismo. Nakahanda na nga ako manira ng panghabang buhay dito sa Dapitan kung pagbibigay niyo aking kahilingan na makapiling ko ang aking pamilya. Pero kahit yan, hindi niyo mapagbigyan. Don Pepe, gusto ko ipaalala sa iyo ang iyong estado. Hindi ko yung nalilimutan. Ako isang gestiyero at preso. Para sa akin, hindi ka preso, kundi kaibigan. Magkaiba tayo ng paniniwala, pero inirespeto natin ang isa't isa. Amigo, maniwala ka sa akin. Ginawa kong lahat para matulungan ka. Pero wala na akong magagawa ngayon. Wala na sa aking kamay ang iyong kapalaran. Halika, dito tayo. Oh, anong ginagawa niyo mga bata dito? At saka, ba't wala kayo sa eskwela? Mahirap lang kami. Di kaya ng mga magulang namin na papag-aralin kami sa kabayanan. Senyor Don Fernando Blumentritt, mahal kong kaibigan. Hindi mabura sa isipan ng masasayang araw ko dyan sa Europa. Wala nang mga araw na yon. Ang mga pakpak ng paru-paro ay nasunog sa ningning ng liwanag. At ngayon ay lupaypay sa lupa ang paru-paro. Iniisip ang mga bulaklak. Pero mula sa kasamaan ng kasalukuyan ay maraming mapupulot na kabutihan sa hinaharap. Sa mabahong tae ay sumisibol ang mga bulaklak. Binabalaan ko kayo, mga kapatid sa pananampalataya, lalo na kayong mga magulang. Huwag naman sana kayong padadala sa mga matatamis na pangako ng mga ere. Sinasabi sa atin ng ating Panginoon, mabuti pang talian kayo ng mabigat na bato sa leeg at ihulog kayo sa dagat kaysa ipariwara ninyo ang mga batang paslit. Kung ang isang pirasong mangga ay nagkakahalaga ng 3 pera, magkano ang 2.5 dosena? Fernando, huwag kang magbilang ng daliri mo. Ang 2.5 dosena ay 30. Kung 3 pera ang bawat isa, ang dapat kong bayaran ay 90 sentimos. Magaling. Tao po. Tao po. Tuloy po. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Magandang hapon po. Ito po ang aking asawa. Ang aming anak
Joselito po. Tukayo. Nandito po kami para ipasok sa inyong eskwelahan. Alam niyo ba ang mga reglamentos? Walang bayad ang pag-aaral dito. Pero kailangan mga bata ay magtrabaho. At kailangan dito sila matulog. Dahil masyadong malayong talisay sa kabayanan. Alam na po namin ang patakaran. Ganon din po ang aming anak na Joselito. Hindi ba kayo natatakot para sa anak niyo na mapariwara? Baka hindi siya makarating sa langit. Ginoong Rizal, ako po'y miyembro ng Legionaras de Maria at ako po'y kinausap ni Padre Obac. Baka raw po ako i-excommunicado kung papapasukin ko sa inyong paaralan si Joselito. Mahirap lang po kami. Wala akong pwedeng ibigay na mana sa aking anak kundi kanyang pag-aaral. Magalit na po si Padre Obac. Basta ang alam po namin, hindi magagalit kami ng Diyos. Ikaw, Joselito, hindi ka ba natatakot sa mga pare? Wala naman akong ginagawang masama eh. Sa mga kaprit tiyanak, takot ka ba? Ang balita ko'y maraming maligno sa gubat na ito. Tignan mo yung balita na yun. Meron doon lumalabas na kapre. Nag-aapoy ang kanyang mga mata. At napakabaho ng kanyang hinihitit na tabako. Ang baston ko. Sinong kumuha ng baston ko? Hindi po namin alam, Maestro. Maestro, dala-dala po niyo kanina nung nanganghayo kay Joselito. Nako, nailapag ko pala sa ilalim ng balite. Joselito, Ano po yun, maestro? bumalik ka sa balite at kunin mo yung baston ko. Ito na po yung baston niyo, maestro. Bakit parang nakakita ka ng multo? Hindi po. Joselito, Wala po. Maestro. Kalawan ng bata. Adlo ka, no? Adlo. Takot ka, no? Akala mo, kapre kami, no? Paspas siyang nagbagan at kung nakitaan niya tong sulo. Duwag si Joselito, Maestro. Duwag. Duwag. Di ba hindi pwede dito ang duwag? Hindi ako duwag! O, inaamin ko na takot ako. Pero kahit natakot ako, nagawa ko yung pinapagawa sa akin. Natupad ko yung mission ko, hindi ba? Naibalik ko yung baston ni maestro. Tama si Joselito. Ang importante, napangibabawan niya ang kanyang takot. Yan ang tunay na katapangan. Nakapasa ka sa una mong eksamen. Ikinararangal kong tanggapin ka bilang isang estudyante. Salamat sa inyo, ah. Pinakamamahal kong nanay. Pagkatapos ng mahigit sa isang taon ng kapepetisyon at pakikiusap, sa wakas ay pumayag din ang gobernador general na makapiling ko kayo. Kalakay pang pamasahe para sa inyo at sa aking mga kapatid. Aasahan ko ang inyong pagdating.